So dapat nakikita mo na yan. Sabi nga, a good leader creates problem. Ang labo mo ba natbaya? Dali, papaliwanag ko. Actually, si Isko nagsabi sa akin ito eh. Tama naman eh, iniisip ko. Dapat, kung ikaw ay good leader, wala pang problema, iisip ka na ng problemang mangyayari. Para, ready ka na. Hindi ka reaction lang ng reaction. O react ka lang ng react. Di ba? Hindi pa pwede. Dapat, wala pang problema, mag-create ka na ng problem. Ano kaya magiging problema dito? Pag nagkagera, ano mangyayari? So, anong gagawin natin ngayon? Di ba? Dapat ganun. Hindi eh. Tingnan nyo, mamaya papakita ko, hindi ready ho si Marcos dito sa gera na to. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayt. Ako po, dami po natin pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-uusapan po natin mga kalokohan po ng gobyernong ito. Dahil palpak ang ekonomiya, dahil nagtataasan ng bilihin, tapos hindi na-aproban yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, sinisisi ngayon ng Malacanang. Sinisisi ata ni Marcos hindi kasi nagsasalita yung taga-spokesperson niya. So tila sinisisi ni Marcos si VP Sara Duterte, tungkol dito sa ekonomiya ng Pilipinas. Naku po! Ikaw ang presidente, anong pakialam ng vice president yan? Di ba? Tapos isisisi nyo sa mga nangyayari sa impeachment? Gago! Sino man nagdi-delay niya impeachment? Di ba kayo? Inaantay lang kayo ng Senado eh. Anak kayo ng tutsang kalabaw, Hindi pa sumasagot yung mga bata mo sa kamera. Tapos sasabihin mo, dinidelay. Ay, sus, napakasinungaling nyo talaga. Ito, pakinggan natin yung tagapagsalita ng palasyo. Hindi ko alam kung tagapagsalita ba talaga ito o ewan kung sino ba ito. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po... Kita nyo dito, yung packaging nila dito, gumagawa sila ng tila bagang senaryo na kung saan kasalanan ng Senado. Itong pagde-delay daw sa impeachment. Ay naku, pambira kayo. Na-forthwith na nga eh. Hindi kasi 'di ba, dapat nga nung susunod na araw pa sila magko-convene. Nag-convene na sila one day earlier. Tapos ngayon, ang dating sa paghingi ng tamang due process, ika nga. Kasi alam nyo mga kababayan, sa bawat hearing, sa bawat kaso, meron tayong tinatawag na due process. Ibig sabihin, kailangan po talagang sundin nyoon dahil may karapatan po ang inaakusahan. Diba? Dapat pong sundin nyoon. Ang hindi po ibig sabihin nun, idinidelay na po. Kasi alam naman ganun, lahat na lang ng kaso sa Pilipinas, dinidelay nyo yung kaso, dinidelay nyo yung kaso. Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon. May mga 10 days para magpaliwanag, 5 days para magpaliwanag. Hindi pa pwedeng dinidelay ka agad. Gusto nyo mabilis pala ba't di sumagot ka agad ng kamera? Doon sa hinihingi ng Senado. Talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin. Kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. Wow! So nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Wow! Taliwas po ito sa sinabi ng... Sandali. Parang nalaglag ako sa upuan ko nun Sample nga. Nalaglag ako dun sa upuan ko. Gumaganda ekonomiya? Tanginang yan. Shit. Gumaganda talaga ekonomiya? Napakasinungaling talaga ng gobyernong to, no? Napakasinungaling. Saang parte? Sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa. Saang parte? Magbigay ka ng ebidensya gumagandang ekonomiya ng Pilipinas. Ay, nako. Ano to, libre ba lahat ng pagkain mo? Ako nagtatanong lang, libre ba lahat ng pagkain ninyo sa bahay? Sa bagay, mataas ang sahod mo dyan. Kaya walang problema. Hindi pa natin alam kung may mga bonus pa yan, di ba? Pero tanungin mo yung mga nasa baba.
Talaga ba gumaganda ekonomiya? Hindi, kasi na sinasabi mo, gumaganda ang ekonomiya. Oh. Diba? Gumaganda ang ekonomiya. Tapos, ang dahilan na babagsak ang ekonomiya dahil kay BP Sara Duterte, dahil sa impeachment na yan, abay, pambihira kayo. Presidente, na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, natanggalan po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force Gray List na nakapagbigay po ng mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon. At sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang napakaganda pong economic outlook for 2025. So, Naks, yung mga kino-quote niya, syempre mga kaalyado nila. So, syempre, siya lang, ano lang yan, pabor lang yan ng pabor. Pero in reality, is it the truth? Hindi, kayo po sumagot, is it the truth? Ha? Katotohanan ba yan? Nararamdaman ba yan ng mga Pilipino? Kasi syempre yan, mga figures na yan, yung ebidensyang pinipresenta mo. Ay sus, ano lang yan hindi mo masasabing makatotohanan yan. Kasi, alam mo, sa ground, kaya nga dumadami ngayon ang krimen, isa ho sa mga dahilan ay dahil po sa palpak ng ekonomiya ng Pilipinas o pabagsak nga. Naghihirap ang mga Pilipino. 'Di ba? Alam mo, kahit nga minsan sa mga Grab nagugulat na lang ako, hindi ko po ito although bawal po sa kanila yan, alam ko bawal sa kanila yan, pero talagang literal yung mga driver nanghihingi na ng tip. Nanghihingi na ng pandagdag. Oo. Minsan, alam mo nakakabuisit kasi parang, may bahay. Kaya nga kami nagpag-grab kaya nga nagpa-deliver kasi fix na yung amount, tas manghihingi ka pa, di ba? May mga ganyan Pero minsan, alam mo, naiisip ko na, kawawa rin naman kasi yung mga Pilipino di ba? Kawawa rin po kasi talaga yung mga Pilipino sa nangyayari sa Pilipinas. Yung pataas ng presyo ng bilihin, yung basic needs. Meralco, di ba? Magtataas nga din daw. Hanggang ngayon, hindi pa nasusolusyonan yung problema na yan. Pati sa tubig. Lahat na po. Ito may meron pang banta na tataas ang presyo ng gasolina dahil sa gera sa Iran at saka sa Israel, di ba? Pero, baka kasi sabihin nyo iba, sandali, Banat Bay, kasalanan ba ni Marcos yan? Ba't dati sinasabi nyo, di yung kasalanan ni Duterte yan pag tumaas ang gasolina? Tama kayo dyan. Ako, I agree with that. Hindi kasalanan ni Marcos kung sakaling tumaas ang presyo ng gasolina. Ngunit, datapat subalit. Alam mo nang mangyayari. Actually, alam mo nang mamaya papakita natin na hindi talaga prepared itong gobyerno to sa gera. Alam mo nang may nangyayari. Diba? Dapat magkakaroon ka ng contingency plan. Anong plano? Paano kung biglang nagka-problema talaga tayo sa gasolina? Handa ba tayo? Pag nagtaasan yan, kasi magtataasan talaga yan dahil nung pagtitignan mo yung mapa ng Israel at saka Iran, magkalayo siya Talagang may tinatalunan siya mga bansa. At itong mga bansa na ito, naantala yung dinadaanan ng krudo, naantala syempre. So, definitely, pag konti ang supply, tataas po ang demand. And pag tumaas ang demand, pambihira, tataas ang presyo niyan. So, dapat nakikita mo na yan. Sabi nga, a good leader creates problem. Ang labo mo ba, Natbaya? Dali, papaliwanag ko. Actually, si Isko nagsabi sa akin ito Tama naman iniisip ko. Dapat, kung ikaw ay good leader, wala pang problema, iisip ka na ng problemang mangyayari. Para, ready ka na, hindi ka reaction lang ng reaction o react ka lang ng react, di ba? Hindi pa pwede. Dapat, wala pang problema, mag-create ka na ng problem. Ano kaya magiging problema dito? Pag nagkagera, ano mangyayari? So, anong gagawin natin ngayon? Di ba? Dapat ganun. Hindi Tingnan nyo, mamaya papakita ko, hindi ready si Marcos dito sa gera na to. Nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahilan po sa nangyayari sa Senado. So, ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin naman po ang konstitusyon at ang... Hindi, bakit ka pa dumadaldal dyan? Ayaw mong pabilisin. Pwede tumahimik ka na. Dapat, pagdating sa impeachment, no comment po kami. Yan po ay jurisdiction na po ng Senado at ng Kamara. No comment po kami dyan. Ba't dumadaldal ka pa? Rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. On the other, Yusek, sang-ayon po ba ang Malacanang sa panawagan ng business community na kailangan talagang bilisan na ang trial upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa? Binabasa. Utos na naman sa newsroom niya yan, ano?
pabilisin talaga ang impeachment. Bakit ba atat-natat kayo sa impeachment, no? Itong mga media na to. Kasi siyempre, sila nga nag-create din ng problem eh. Magaling din to media eh. Sabi lang, hindi pwedeng manalong presidente si VP Sara Duterte. Yari na naman yung mga tax-tax natin. Kaya kailangan talagang hindi siya manalo. So, gawa na natin ng paraan ngayon pa lang. Ganon siguro mga nasa isip ng mga yan, no? Mga investor na mamuhunan sa ating bansa. Muli ulitin natin, hindi po kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Oh, shut up na. Pero kung yan po ang nakikita po ng mga... Ba't may kaduktong pa talaga? Ambiya. Ano ba? May kaduktong pa talaga? Ay, sus. Gago! Tama na yun eh. Dapat ganun na lang eh. Yun ay sagot dun eh. Ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa. Muli ulitin natin, hindi po Oh. kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa Yan. impeachment trial. Tapos na. Tama na. Diyan na lang. If you are a good spokesperson of this administration, and since wala naman pong jurisdiction ng presidente, hanggang dyan na lang. Shut up na. Shut up. Bakit tutuloy-tuloy ka pa? Pero kung yan po ang nakikita Ay, po ng sus! mga nagnenegosyo and Hindi talaga niya matanggap, no? Madam, alam mo ko ako sa'yo, you really have to stop yung pagbablog. Oo, sa tingin ko lang Bakit? Kasi nadadala mo dyan eh. Siguro, sanay kayang opinion. Kasi nga ngayon tuloy-tuloy yung vlog niyan Hindi ko nga maintindihan bakit itong lintik na media na to hindi pinupuna yan eh. Nung panahon ni Mocha, asik lang siya, hindi siya tagapagsalita. Pinupuna nila bakit daw nagbablog pa si Mocha. Eto, tuloy-tuloy yung pagbablog. USEC to mas mataas pa to. Tapos spokesperson, ano pa to, press secretary pa, o tawag dito, press officer pa ito. Pero hindi nila pinipigilan. Bakit? Tama mali. Hindi ko maintindihan bakit ganun. investors natin sa Pilipinas, eksperto sila sa mga ganitong bagay, kung ano ang mas makakabuti sa ekonomiya. Sa tandaan natin, ang sabi lamang po ng Pangulo, sundin ang konstitusyon at ang rule of law. Ba't dinadagdag-dagdagan mo? Impeachment trial, at yun na nakikita ng business sector, sana bigyan din po ito ng pansin ng Senado. Dagdag pa talaga eh. Kailangan talaga magdagdag, ma'am. Pambira ka, oo. Pambira ka talaga. Kaya na lang din nagagalit sa'yo ang taong bayan eh. Dahil sa ganyan mong bida-bida eh. Hindi, alam mo, ito ang daming dapat pagtuunan ng pansin ng gobyernong ito. Hindi ko maintindihan bakit yung lintik na impeachment na yan ng araw-araw na lamang pong tinatapik. Ito, papakita ko sa inyo Ayan. Ito. Kita nyo ito? Inihayag ng DWM, yung Department of Worker, parang mali, DMW yan eh. Ito naman si Balita. DMW yan, di ba Department of Migrant Workers yan? Ba't nauna yung workers sa migrant? Na pumalo na sa mahigit 100 mga Pinoy ang nagnanais ng makabalik ng Pilipinas mula sa Israel kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng naturang bansa at Iran. Nako po. Saklolo! Marami pang Pilipino. Ayan So alam mo, ito. Ito yung sinasabi natin Ang dami-daming pwedeng pagkukulang pansin ng Pangulo. Nagbibisi-bisihan kayo sa impeachment. Di ba? Alam mo nung panahon ni Pangulong Duterte, tatandaan ninyo yung pandemya? Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Kasi ito, pinuna sa government to noon Pinuna ng mga bakit kayo nagre-renta, gumagastos kayo ng charter plane, yung para bagang babayaran mo yung paglipad ng eroplano doon. Tapos pabalik. Sabihin bayad na. Talagang para kang kumuha ng private plane para maibalik dito. Hindi commercial, hindi sinakay isa-isa sa commercial, hindi ganon. Talagang kumuha ng eroplano tapos pinapunta dun sa mga bansa na kailangan na nila umuwi dito because of the lockdown ng pandemya. Di ba? May ganon. Alam niyo mga kababayan, pinuna yan nung panahon ni Duterte. Pero sa totoo lang, tama yun eh. Kasi aanuhin mo ang pera kung wala na ang tao. Kaya mamili na kayo, mag-shopping na kayo. Hindi, biro lang. Di ba, aanuhin mo yung pera ng gobyerno kung mamamatay naman yung mga tao doon dahil nga naman yun yung panahon ng pandemya. Ngayon ba't hindi gawin ito? Nagtitipid tayo? Ano ba? Mas mahalaga ba yung pera kaysa sa mga Pilipinong... Nakita nyo na ba? Ako, pinapanood ko sa video yung mga nangyayari sa Israel, Arab, Iran. Grabe, sabi ko. Gera talaga.
Kasi yung yung 'di ba napanood natin yung nangyayari doon sa ano ba yun, yung gera rin ng Israel at saka yung sa Hamas, 'di ba? Yung mga doon sa umatake sa kanila. Doon pa lang medyo grabe ito. Pero itong Iran at Israel na gera, ay grabe. Kasi hindi rin papatalo ang Iran sa tindi ng mga kagamitan nila sa gera. Talagang sabi ko, grabe, gera na talaga ito. Ito na yun. Ito na yung sinasabi ng Biblia sa sa mga huling panahon. 'Di ba? Nagkakatotoo. Hindi ko maalam mo yung parang minsan hindi mo maisip na totoo pala mangyayari ang mga gayaan. 'Di ba? Pero talagang nangyari. Nangyayari na po. Naku, patindi talaga to. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman